March 2, 2026. Binomba ng mga Israeli fighter jet ang Beirut, kabisera ng Lebanon, na nagresulta sa pagkakasawi ng mahigit 30 katao. Ito ay kasunod ng pagpapadala ng Hezbollah ng mga missile at drone para tirahin ang Haifa, Northern Israel, na ganti naman daw ng Hezbollah para sa ginawa ng Israel at US na pagtira sa Iran na nagresulta sa kamatayan ng Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei. Kung tutuusin, hindi naman na ito bago. Matagal naman nang nagtitirahan ng Israel at ang Hezbollah kahit noong nabubuhay pa si Khamenei. Pero bakit parang ang dami-dami yatang kaaway ng Israel? Bakit parang kahit saan ka na lang yata tumingin sa Middle East may mga gustong patumbahin ng Israel? Ano ba ang ginawa ng Israel sa kanila? At ano ba ang ginawa nila sa Israel? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang ugat nito mula sa kasaysayan. Ayon sa mga banal na kasulatan, ang mga Israelita ay nanggaling kay Jacob, na anak ni Isaac, na anak naman ni Abraham. Kalaunan, si Jacob ay tinawag na Israel. Si Jacob ay nagkaroon ng 2 asawa at 12 anak, at ang 12 anak na ito ang sinasabing mga ninuno ng 12 tribo ng Israel. Sa kanyang 2 asawa, ang mas mahal niya ay si Rachel, at kay Rachel nagkaroon siya ng 2 anak. Isa sa mga ito ay si Joseph. Si Joseph ang paborito niyang anak na ikinainggit naman ng mga kapatid ni Joseph. Sa inggit nila, binenta nila si Joseph sa mga Ehipto para maging isang alipin. Kung familiar ka sa mga Bible stories, itong Joseph na tinutukoy natin ay si Joseph the Dreamer. Kalaunan, si Joseph ay naging kanang kamay ng paraon o hari ng Ehipto. Ito ay dahil nahulaan niya ang tamang ibig sabihin ng naging panaginip ng paraon. Sa kabila ng masamang ginawa sa kanya ng kanyang mga kapatid, hindi nagtanim ng sama ng loob si Joseph. At ngayong makapangyarihan at mayaman na siya, ipinatawag niya ang kanyang buong pamilya para makasama niya na manirahan sa loob ng Ehipto. Sa paglipas ng panahon, dumami ang mga Israelita sa loob ng Ehipto na siya namang kinabahala ng paraon ng Ehipto noong mga panahong iyon. Kaya naisip niya para hindi na sila mas dumami, dapat ay gawin niya silang mga alipin. Di nagtagal, pinadala ng Diyos si Moises para iligtas ang mga Israelita mula sa pagkakaalipin sa Ehipto at dalhin sila sa lupang pangako. Matapos ang maraming taon ng paglalakbay, nakarating ang mga Israelita sa Kanaan, ang lupang pangako. Sa tulong ng Diyos, sinakop nila ang Kanaan at ito ang naging kaharian ng Israel. Dumaan sa maraming pagsubok ang kaharian ng Israel at maraming paghihirap ang naranasan ng mga Israelita. Isa na dito ang tinatawag na Jewish Diaspora. Ang Jewish Diaspora ay ang tawag sa koleksyon ng mga pangyayari na nagresulta sa pagkakakalat ng mga Hudyo sa iba't ibang mga parte ng mundo. Isa sa mga pinakamalaking naging bahagi ng Jewish Diaspora ay noong panahong sinakop sila ng mga Romano. Pagdating ng 63 BCE, ang kaharian ng Israel ay tinatawag ng Judea at ang mga Israelita ay tinatawag ng mga Hudyo. Sa panahong ito, ang Judea ay sinakop ng Romanong general na si Pompey at ginawang isang lalawigan ng Imperyong Romano. Naging malupit sa mga Hudyo ang mga Romano, pero nagtiis lang ang mga Hudyo hanggang noong 66 CE, sumabog ang kanilang galit nang inangkin ng gobernador na si Gessius Florus ang pilak na dapat sana ay para sa kanilang templo. Ito ang naging mitya ng maraming taong pagrerebelde ng mga Hudyo laban sa mga Romano na nagresulta sa pagkakawasak ng kanilang templo at sa pagtatago ng maraming mga Hudyo sa iba't ibang mga lugar upang makaligtas sa pang-aapi ng mga Romano. Taong 132 to 135 CE nang maganap ang tinatawag na Bar Kokhba Revolt. Ito ang pinakahuling naging labanan sa pagitan ng mga Hudyo at mga Romano. Nung una, tila nananalo ang mga Hudyo, pero di nagtagal, bumawi ng matindi ang mga Romano. Dinurog ng husto ng mga Romano ang puwersa ng mga Hudyo, at para turuan sila ng leksyon, ay pinalayas sila sa Jerusalem at pinagbawalang bumalik. Pinalitan din ng mga Romano ang pangalan ng Judea at ginawa itong Syria-Palestina. Dito nanggaling ang pangalang Palestine. Sa paglipas ng panahon, dumaan ng Imperyong Romano sa maraming pagbabago. Isa na dito ang kanyang pagkakawatak-watak hanggang ang parte na may hawak sa Palestina ay naging ang Byzantine Empire. Pagdating ng taong 637, humina ang Byzantine Empire at hindi nila nagawang ipaglaban ang Palestine sa mga nananakop na Muslim sa ilalim ng Rashidun Caliphate. Mula noon, naging hawak na ng mga Muslim ang Palestine hanggang sa dumating ang mga tinatawag nating Crusades o Krusada.
Pagdating ng ika-11 siglo ay kumalat na ng husto ang Kristyanismo maging sa mga makapangyarihang kaharian ng Europa. Pinangarap ng mga Kristiyano na muling mabawi mula sa mga Muslim ang Palestine o ang tinatawag nilang The Holy Land. Kaya naman sa tawag ng Santo Papa noon na si Urban II ay